mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Nawa ay lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang mga pagpapala ng Panginoon ay siyang sumagana nawa sa ating pong buhay, ganon din sa ating pong mga mahal sa buhay. Akin pong ikinalulugod na binabati ang ating pong mga masugid na taga-subaybay sa atin pong online worship, sa atin pong Facebook Live. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Saan man kayong dako sa atin pong sanlibutan na naroon kayo, ay nawa kayo ay pagpalain ng ating pong Panginoon. Sa hapon pong ito, mga kapatid, ay tayo ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng ating pong buong sanglinggong pag-aaral ng ating pong lesson. Na ito po ay ating pong mapakinabangan para sa ating pong pamumuhay sa huling kapanahunan ng mundo. Mga kapatid ko, ang ating pong title ng ating pong lesson ay may pamagat na mga taga-Efeso sa puso. At ang ating pong talatang sauluhin ay makikita naman sa Efeso chapter 2 verses 8 to 10. Sabi dito, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo ay kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang ating pong lakaran. Sa ating pong pagsisimula sa ating pong lesson, mga kapatid, ay nais ko po munang tanungin kayo. Ganon din sa ating pong mga suporta sa ating pong Facebook Live ay mag-comment po kayo, mga kapatid. At ito po ang katanungan. Ano po ang ginawa ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo? Ulitin ko po, ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng kanyang pong anak na si Jesucristo? Kaya po, mga kapatid, kung meron kayong mga insights kung ano nga ba ang ginawa ng Diyos para sa iyong buhay, ay mag-comment po kayo. At pagkatapos po ay atin pong basahin ang inyong pong mga komento. Upang sa ganon ay maging maganda ang ating pong pagtatalakay ng ating pong lesson. Ang ating pong lesson sa hapon pong ito ay meron pong pamagat na natubos tayo para sa komunidad. Sa title na ito, mga kapatid, ay hindi ito nakasentro sa ating pong sarili lamang. Ang kaligtasan ay hindi lamang pala sa ating pong sarili. Sabi dito, natubos tayo para sa komunidad. Ikaw at ako na niligtas ng Panginoon ay meron palang dapat gampanan, mga kapatid. Ano po ba ang iyong nagawa sa iyong komunidad? Ano po ba ang ating pong nagawa sa komunidad, mga kapatid? Meron po bang nagawa? Siguro ay doon na lang sa ating pamilya. Doon na lang tayo sa small group o sa ating pong pamilya. Ano po ba ang aking nagawa sa aking pong pamilya? Ako po ba ay nagpapasaway lamang? Ako po ba ay sumuporta sa aking mga magulang? At lahat higit, ating pong mahalin ang ating pong pamilya. Sa puntong ito, mga kapatid, ay nais lamang na ipabatid sa atin ng ating pong Panginoon ang nakasaad sa Ephesians chapter 2. Ang buod noon, mga kapatid, ay dalawang bahagi, mga kapatid. Ang una ay makikita sa Ephesians 2, 1 to 10. Ito po ay nagtuturo sa atin na namumuhay ng may pagkakaisa kay Jesus. At ang ikalawang bahagi ay makikita sa Ephesians 2,
11 to 22 na nagtuturo na tayo ay namumuhay sa pakikisa sa iba bilang bahagi ng kanyang iglesia. Bilang bahagi ng iglesia, mga kapatid, ay meron tayong gawain na tayo daw po ay makikisangkot, makikisa sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po ba, mga kapatid, na pagdating ni Pablo doon sa Efeso ay meron pong malungkot na kalagayan. Bakit po? Sapagkat ang mga naninirahan doon, sila po ay patay. Patay sa kanila pong espiritualidad. Sapagkat sila ay namuhay ng walang pag-asa, walang pangako, walang Kristo, at walang Diyos sa kanila pong pamumuhay. At nang dumating si Apostol Pablo, mga kapatid, na minsan ang binago ng Panginoon, na siya ang taga-usig, binago siya ng Panginoon, na siya ay ginawang isang mensahero upang ibahagi ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon na nakasaad doon ang misteryo ng Diyos. Misteryo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Na tanging ang kanyang anak lamang na walang iba, ang ating pong Panginoong Hesus, na siya ang daan, katotohanan at buhay. Na yun ay mayroong malaking implikasyon. Meron pong malaking gampanin at meron pong malaking pagbabago sa mga taga-Efeso. Bakit po? Dahil sa ebanghelyo na ipinahayag ni Apostol Pablo, marami ang nahikayat at marami ang kumikilala. Marami ang naniniwala na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang magbibigay sa kanila ng kagalakan. Magbibigay sa kanila ng pag-asa na sa kabila ng kanilang pong pamumuhay, mga kapatid, ay nasumpungan nila ang tunay na kagalakan, kapayapaan, lathigit ang biyaya ng Panginoon. Sapagkat kanila pong inalis, yung kanila pong mga gawain, mga salamangka, mga iba't ibang mga kasulatan, ay kanila pong sinunog. Wow! Nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanila pong buhay. At ito po ay mensahe sa atin po sa hapon pong ito. Nang natanggap ba natin si Kristo, totoo po ba na pinaniniwalaan mo siya? Totoo po ba na kinikilala mo siyang Diyos at Hari ng iyong buhay? At totoo ba, mga kapatid ko, na hinahanap mo siya? Sabi nga doon, seek ye first the kingdom of God. Unahin natin, mga kapatid, kilalanin natin ang Panginoon sapagkat pag makilala natin ang Panginoon ng lubusan, doon natin masumpungan ang tunay na kaligayahan. Alam niyo po ba, mga kapatid, ng ating pong kautusan ay meron din pong dalawang bahagi. Ang cross ay may dalawang bahagi. Ano po yan? Vertical at horizontal. Patayo at pahalang, mga kapatid, na kung saan merong bahagi. Ang una, sa kautusan, first 4, ay ang bahagi natin para sa ating pong Panginoong Diyos. At ang pangalawa naman, bahagi natin para sa ating pong kapwa. At ganun din, mga kapatid, sa cross ay sumisimbolo na ang ating pong pananampalataya ay dapat nakatayo tungo sa ating pong kinikilalang Panginoon. At ganun din sa horizontal. Ito po ay bahagi natin sa ating pong kapwa. May pag-ibig ba tayo? Sapagkat tinuturo ng ating pong Panginoong Hesus na sa kanyang pamumuhay dito sa sanlibutan
ni minsan ay hindi siya nakitaan ng kasalanan. Ipinapakita pa rin niya, pagkat siya po ay inuusig, hindi siya nagkaroon ng galit. Kundi bagkos, sinabi pa niya, patawarin niyo nawa sila Ama dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Minsan po sa ating pong buhay ay di natin maiwasan na magalit, Ngunit, ang gusto ng ating pong Panginoon, kilalanin natin siya. Sa ating pong lubusang pagkakilala sa Kanya, mga kapatid, ay dito po susunod yung tinatawag na pananampalataya. Na bagaman hindi natin siya nakikita, ay kinikilala natin siyang ating pong tagapagligtas. Na sa pamagitan po ng Kanyang biyaya, lahat po tayo. Walang tinatangi ang Panginoon, kundi ang gusto niya, lahat ng tao ay maligtas. At yan din ang kagustuhan ng Panginoon na atin pong ipabatid sa lahat ng ating pong mga kapatiran, mga kapatid, mga kaibigan, na ang mensahe at ebanghelyo ng Panginoon ay hindi lamang para sa amin, kundi para din po sa inyo. Kilalanin natin siya, mga kapatid, at mahalin natin siya. Sa ating pong pagmamahal sa Kanya, ay dito po natin maipapakita sa ating Panginoon na yung pagsunod. Alam niyo, mga kapatid, hindi naman mahirap ang sumunod kung meron tayong pagmamahal. Mahirap lamang sumunod kung wala kang pagmamahal. Ano ho ba? Sa ating pamilya, pag tayo po ay inutusan, pinagbawalan ng ating pong mga magulang, di ba sasaway tayo sapagkat iba yun sa atin Nagkaroon tayo ng prinsipyo. Sasaway tayo sapagkat hindi natin gusto. Ngunit ginawa iyon ng limitasyon, pagbabawal ng ating mga magulang upang magkaroon tayo ng magandang patutunguhan, mga kapatid. Hindi niya gusto na mapawalay tayo. Hindi po nila gusto na mapahamak tayo, mga kapatid. Ganon din po ang ating pong Panginoon. Noon, doon sa Israel, ibinigay niya ang 10 utos o kautusan upang ang kanyang mga anak na pinili na mga Israelites ay hindi po mapapahamak. Kundi bagkos magkaroon pa ng matinding pag-ibig sa Kanya. Ngunit ano po ang ginawa ng mga Israelites, mga kapatid? Sila po ay tumalikod sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, dumating ang ating Panginoong Hesus. Siya ay nagkatawang tao. Diyos na mula sa langit, hinubad ang Kanyang kadyusan at isinuot ang pagkaalipin na maging tao, mga kapatid. Dito natin maipapakita at ipinapakita ng ating pong Panginoon kung gaano siya kadakila. Kung gaano kadakila ang Kanyang pag-ibig para sa bawat isa. Minsan, ang kaligtasan ay sinarili ng mga Israelites, mga kapatid. Sila lang daw ang maliligtas. Di ba ho? Sila ang mga Hudyo. Sila lamang ang maligtas, ang mga hintil ay walang kaligtasan. Ngunit ginawa ng Panginoon sa Kanyang pagparito. Inihandog niya ang Kanyang pong buhay. At nang sa ganon, meron pong 3. Meron pong 3 na nais niyang ibahagi sa atin. Na bagaman tayo ay patay sa kasalanan, siya po ay nabuhay. Binigyan niya tayo ng buhay kasama ni Kristo. At ng Kanyang muling pagbangon, mga kapatid, ay binangon niya rin tayo. At sa Kanyang pag-akyat doon sa langit, alam niyo, mga kapatid, kasama tayo. Maging ang Kanyang koronasyon, sa Kanyang pong pagtatagumpay, ay kabilang tayo, mga kapatid. Kaya, tayo ay magalak. Tayo ay maging masaya sa ating pananampalataya na dapat nating kilalanin ang ating pong Panginoon. Ano pa, mga kapatid? Sa pangalawang bahagi, ay sinira ng Panginoon ang pader na minsan nang mali ang pagkagawa ng mga Hudyo, mga kapatid. Sabi ba nga, sila lang daw ang maliligtas. Ngunit, yun po ay sinira ng Panginoon. Ano pa? Sa pamagitan ng biyaya ni Kristo, tayo ay inilapit sa Kanyang paanan, maging sa ating pong Panginoon. Ano pa, mga kapatid?
na kung saan tayo ay kabilang na tinatawag niyang mga anak. Napakasarap pakinggan na bagaman sa ating pong sanglibutang ito, walang perfect na family. Marami ang nagkawatak-watak sapagkat yun po ang pinupuntirya ng kaaway. Ngunit kay Kristo Jesus, tayo po ay masaya niyang tatanggapin bilang kanyang mga anak. At ano pa mga kapatid ko? Nais ng ating pong Panginoon na sa ating pong buhay ay dapat kilalanin natin siya. Susundin natin siya ang lahat ng kanyang pong mga alituntunin upang sa ganon, sa mga pagkakataong ito, doon natin maipapakita na mahal natin siya. Sabi pa nga doon, if you love me, keep my commandments. Nawa sa hapon pong ito mga kapatid, sa lahat ng ginawa ng Panginoon, ang kanya nawang liwanag ay magkaroon ng reflection sa ating pong sarili upang sa ganon, hindi mahirap na ibahagi ang buhay ni Kristo sa ating pong kapwa pag si Kristo ay nasa atin. Hindi mahirap mga kapatid na mangaral sa ating pong pamilya kung nakikita sa inyo pong buhay, sa aking pong buhay, ang buhay ni Jesus. Nawa sa hapon pong ito, maging liwanag sa atin na tanging sa biyaya ng ating pong Panginoon, sa pamagitan ng ating pong pananampalataya, ay tinubos tayo. Maraming salamat. Nawa sa ating pong patuloy na pag-aaral ay lumago pa tayo sa ating pong pagkakilala sa ating pong Panginoon. Pagpalain ng bawat isa sa hapon pong ito.